Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, dito ho sa biglang pagpapakita po mga kabida, ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa isang inspection po na ginawa po mga kabida ng ICI dyan po sa Davao City, Okay? Marami hong nabigla, marami hong nasurpresa po, mga kabida. Nung nakita po si Magalong, kasama ho itong si dating PNP Chief Rodolfo Azurin at isang Undersecretary po mga kabida ng Department of Public Works and Highways na nasa Davao po, nag-inspection po mga kabida sa isang flood control project po doon. Okay? Bakit andun po si Magalong? Yun yung tanong po mga kabida ng karamihan po. Bakit andun po si Magalong? Ano po ang business po ni Magalong po mga kabida sa Davao, kasama po ang mga representatives po mga kabida ng Independent Commission for Infrastructure. Okay? Akala ba natin nag-resign na po ito hong si Magalong, Dahil ang sabi po niya, nabastos daw siya, mga kabida. May mga hindi ho maganda yung nabitawan po ni Magalong, after nagbitiw po ito sa ICI, mga kabida. Ngayon, bigla na lang po tayong nasurpresa dito sa kanyang presence. Okay? Ano ba talagang nangyari? Okay? Eto, babasahin ko lang po yung reaction po mga kabida ni Dr. Rob Francis po. Okay? Ang dami hong nag-react talaga dito, sa kanyang presence mga kabida sa inspection po ng ICI sa Davao City. Ito yung sinabi po ni Dr. Rob Francis, okay? Sa biglang paglitaw po mga kabida ni Mayor Magalong, okay? The timing of this investigation can't just be brushed off as apolitical. Ayan. And Magalong's involvement in the ICIs is not boosting his credibility. It's bruising it because right now it's look less like leadership and more like submission to a corrupt para bang nag-submit ito hong si Magalong po dito ho sa Marcos administration, okay, matapos po niyang batikusin po mga kabida, okay. Sa sinabi po ni Rob Francis, more like submission to a corrupt, incompetent administration that's failing spectacularly to deliver result or keep the people's trust. Ayan. Anong nangyari po kay Magalong? Bakit andyan po siya sa ICI? Hindi natin alam po mga kabida kung meron ba siyang bagong appointment, itinalaga ba siya muli, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bilang kabahagi po, yan po sa Independent Commission for Infrastructure. Okay? Nagtataka din ako, bakit po biglang lumitaw ito kung si Magalong po makabida after sa kanyang mga sinabi po, laban ho dito sa administrasyon, laban po sa ICI, mga kabida. Diba? Ang makakasagot lang po talaga, mga kabida, ito hong si Magalong lang po, Ano yung kanyang parte, role, doon ho sa inspection na ginawa po ng ICI po, mga kabida, sa Davao City. Kung maalala po ninyo, pumunta po ng Davao City, ito kong si Magalong, kasama ho si DPWH Secretary Vince Dizon. Okay, nung kasagsagan po mga kabida ng kanyang stint bilang special advisor po ng ICI, mga kabida. At doon po nila na-discover po sa Davao Occidental yung ghost flood control project po, di umano, okay, na nakita ko nila sa isa po sa mga munisipyo po ng Davao Occidental, mga kabida, po. Okay? At pagkatapos nun, okay, bigla hong nagbitiw ito hong si Magalong, mga kabida.
patapos pong plinote po mga kabida ng Malacanang, na susuriin daw yung appointment po ni Magalong bilang special advisor, baka naman daw meron pong conflict of interest po, mga kabida. Kaya dahil doon, medyo masama po ang loob po ni Magalong kasi bakit daw inakusahan po siya ng conflict of interest, mga kabida. Kung tutuusin po, hindi naman po niya hiniling po na siya po ay kukunin po, mga kabida, dyan po sa ICI. In-appoint po siya, mga kabida, ni Pangulong Marcos. Okay? Bilang bahagi po. In fact, yung una hong statement po ni Undersecretary Claire Castro po, mga kabida, aside from being advisor po, mga kabida, doon po sa ICI, pwede po siyang mag-imbestiga din. Okay? Pero nabigla na lang po si Magalong. Bakit po kinwestiyon po yung kanyang pagpunta po sa mga lugar kasama ho, ito hong si Vince Dizon po, mga kabida. Na ang kanyang role lang daw is bilang advisor, hindi ho investigador. Bigla hong nag-iba yung tunada po ni Undersecretary Claire Castro po doon, mga kabida. Kaya siguro, dahil sa hindi po maintindihan po ni Magalong yun, nagbitiw po, mga kabida, si Magalong. Ang sinabi nga niya doon is nabastos do siya Tapos ngayon, bigla na lang po nating makita si Magalong, mga kabida, na bumalik po sa ICI. I don't know kung ano talaga yung kanyang official role ho dito. Baka naman po sinama lang po nila si Magalong po, mga kabida, sa inspection. Pero ano bang business niya doon sa inspection? Okay? Kung ako po si Magalong, tapos meron na po akong hinanakit po, hindi ko na pagbibigyan po kung meron pong request sila sa akin, mga kabida. Hindi na po ako pupunta, hindi na po ako makibahagi po, sa alinmang mga aktibidad po ng Independent Commission for Infrastructure po, mga kabida. Kaya tuloy, ito, binatikos tuloy, mga kabida, ito kung si Magalong, inulan po ng batikos po dahil sa kanyang presensya po, mga kabida, kasama po ito kong mga representatives po ng ICI po, mga kabida, sa Davao City. O, diba? Dapat magpaliwanag ho dito si Magalong. Ano ba talaga yung kanyang role? Bumalik na ba siya sa ICI? Meron ba siyang bagong appointment po, mga kabida, na binigay po sa kanya ni Pangulong Marcos po, Okay? Para at least man lang, malaman po natin kung nag-iba na ba yung kanyang paninindigan po, ni Mayor Magalong po, mga kabida. Alam naman po natin na napuno po ng hindi ho magandang impresyon, ito pong ICI po, mga kabida, dahil ho sa kanilang selective na pag-iimbestiga ho, okay? Pinuna ito hong ICI kasi ngayon, iniimbestigahan po nila ito hong Davao City, kung tutuusin po, meron pong expose ito hong si dating Governor Chavit Singson, na meron daw flood control project sa mga Diskaya po, mga kabida, doon po sa Ilocos Norte. Bakit hindi po nila in-inspection yon? Bakit inuna po nila Davao City na wala naman pong ghost project dyan, mga kabida? Hindi natin alam. Okay? Kung ano talaga yung goal talaga nitong ICI, mga kabida. Kaya, ang sabi ko, may mga impresyon na hindi ho maganda ang mga tao po, dito po sa ICI dahil sa kanilang being selective, sa kanilang iimbestigahan po dito, mga kabida. Hindi daw patas. Okay? Yun nga ang kanilang rekomendasyon po, na magsampa po ng kaso laban ho dito sa mga sangkot po, mga kabida, sa flood control project sa controversy. Wala ho ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Okay? Hindi po nila malilink ito kung si Romualdez, sa flood control, po, mga kabida. Kahit na po, meron pong testimonya po ito kung mga Diskaya, linking the former speaker, mga kabida, sa kanilang transaction, po. Kung pagbabatayan po natin yung kanilang testimonya, yan po si Senate Blue Ribbon Committee. Ang tanong po, kung ginamit pa po, ng ICI po yung kanilang statement. Okay?
O baka naman po nag-iba yung kanilang statement po mga kabida, okay, from the Senate Blue Ribbon Committee doon po sa ICI. Baka wala na po si Romualdez po doon po sa ICI, ano po mga kabida. Okay? So, yun yung isa po sa mga tinitingnan po ng taong bayan mga kabida, kung patas ba ito kung ICI sa kanilang ginagawang investigasyon po, ano, mga kabida. Oh. So, dito, balik po tayo kay Magalong. Okay? Hindi natin alam po mga kabida kung ano po yung role ni Magalong, kung bakit kasama po siya, ano, sa inspection po ng ICI sa Davao City. Siya ba ay ni-request lang po, ano, na sumama? O baka meron pong bagong role ito kung si Magalong po mga kabida dyan po sa ICI matapos po niyang isinuka po mga kabida, no? Matapos po niyang batikusin po, ano, mga kabida, okay, ito kong administrasyong ito. Okay? Dapat linawin po ito ni Mayor Magalong. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.